Hello, good day guys. So, meron tayo dito guys na Lenovo. So, explain ko sa inyo guys, baka kasi ma-experience nyo. Pag din ako nagpakita ng mukha at talaga ako'y kagigising lang. So, ayusin ko na yung studio natin. So, meron tayong laptop dito. Yan. Baka kasi ma-encounter nyo kasi baka mamaya malala yung pagkasabi, hindi naman pala. O kaya pag na-diagnose. So, ito guys, kaya nyo gawin. So, tignan natin ha. So, first ang history nito ay mabuhay. Ayan. Kita nyo naman. So, Lenovo. Alam niyo yung mga Lenovo, meron po siyang may sarili siyang button just in case. Kasi nga, nalalaman talaga nila na madaling masira talaga yung keyboard. So, tingnan natin. Plug natin charger. So, may charging naman guys. Ayan. Pag may charging guys, at tayo mag-power, baka sabihin kasi sira na kagad yung board. Hindi po yan. Sa keyboard po yan may problema. Okay. So, pansinin nyo, itong mga Lenovo, meron silang sariling teka lang masyado. Ayan. May sarili sila. Yan, symbol na yun. May sarili silang power button. Ayan. May sarili silang power button, guys. So, separate yung button niya. Kasi, only Lenovo lang, guys, ha. Sa iba kasi mga laptop, wala. So, yung isa power niya, huwag yung pipindutin nyo, no? Yung ito namang isa, yung isang pangalawang hole ay toggle switch. Tingnan natin kung kakasya. Hindi. Palit tayo. Ayan. So, pwede nyo sundutin kahit ng paper clip. Sundutin natin. Yan. Umilaw yung power, di ba? So, nagka-display siya. Ayan. Di ba? Enter natin. Ayaw mag-enter kasi hindi yan gagana, guys. Hindi rin natin masya-shutdown gamit doon kasi yun ay toggle switch lang. Hindi siya pwede mag-shutdown gamit ito. Ang gagawin natin, kailangan natin ng extra keyboard. Kung wala kayong keyboard, hihintayin nyo malobat siya bago siya mamatay. So, lagay tayong keyboard. Okay. Walang saksakan dito. Dito sa kabila. Ayan. Okay. And then, press natin enter. Diba? Ayan na guys. So, baka kasi may encounter nyo yung ganitong issue. Ba't ayaw mag-power ng nyo? Dalawa lang po yan guys. Kadalasan keyboard. Kadalasan battery. Basta't nagcha-charging. Basta't may charging. Pag walang charging guys, kahit anong gawin nyo, walang charging, kahit tanggalin natin ang battery, disconnect na keyboard, no charging, yan po, board level na po yan. Okay, so paano nyo ma-identify kung sira ba ang inyong laptop o hindi, board or mga hardware parts lang. Okay guys, so yun lang, atintayin natin yung medyo matagal yan. So just in case guys na ma-encounter ninyo, hindi natin mapakita, just in case guys na ma-encounter ninyo yung ganito, tignan nyo ha, grounded na rin po keyboard yan. Kaya ang last option nito ay shutdown natin ha. Shutdown natin. Tignan nyo. Di ba? Kahit down. Control natin. Yan. Di ba? So, grounded na po ang keyboard yan. Ang last option yan, papalitan po. So, built-in ito guys. Order tayo sa online and then saka natin papalitan to. Okay. So, maraming salamat guys. So, example ko lang just in case na ma-encounter nyo yung mga ganitong issue, keyboard po yan. Ma-encounter yung ganitong issue, paano naman sir sa mga walang power button? May ganun po kasi, may mga laptop na walang walang extra power button, dito lang po. So, talagang, ang last option po natin is palitan lang ng keyboard. Kung wala talaga makita sa online guys, ginagawa namin ng paraan. Gumagawa kami ng another power button additional. So nakagagawa na ako ng mga ganon kasi ang hirap hanapan or ang mahal or peke din naman, di ba? Lalo pag wala talagang release ng keyboard. So may gagawa ko ng power button. So may gagawin ako ng power button sa sunod. Papakita ko sa inyo kasi mayroon laptop Acer Swift 3 na walang ma-orderan sa Lazada, sa Shopee, kundi international. Amazon lang po meron.
So maraming salamat guys. I hope na may natutunan kayo. Don't forget to subscribe and like my channel guys. Lahat ng example ng video natin is ipapakita natin. So this is educational para meron kayong idea just in case na maka-encounter kayo ng ganitong situations. Okay, so ito lang guys. I-subscribe nyo lang guys sa pangalan ko. Thank you. So maraming salamat and see you on my next video. God bless.